Senator Ronald Bato de la Rosa, nakatakas. Nakatakas nga ba o pinatakas? Ang gulo po ng mga pangyayari kanina sa Senado. Alam nyo, mula nung naupo itong mga Duterte senators na to at nagtagumpay agawin ang pwesto ni Tito Sen, kita nyo, nagkakagulo na sila. Yan ang klase ng leadership na makukuha natin kay Alan Peter Cayetano. And speaking of Cayetano, hindi kaya siya nakokonsensya? Dahil lumalabas po sa balita na silang magkapatid ang nagdala kay Bato sa Senado para bumoto na maging Senate President si Cayetano at para harangin ang impeachment ni Sara Duterte. Kahit na sinabi na nitong si Alan Peter Cayetano na wala daw kinalaman ang impeachment ni Sara Duterte sa pagpalit ng liderato sa Senado. Kahit na alam ni Cayetano na sila-sila na lang ang maniniwala doon. Dahil mismong galing na kay Bato, nung sinabi niya na kasama na rin yung pagharang sa impeachment ni Sara, yung kanyang paglitaw. Sino ba naman ang maniniwala na walang kinalaman ang paglitaw ni Bato de la Rosa sa Senado sa impeachment ni Sara Duterte? Siya mismo ang nagsabi. Kasama na yung kanyang paglitaw, kasama ang issue ng impeachment ni Sara Duterte. Siyempre nga naman, kapag nanalo itong si Cayetano sa pagka-Senate President, mahaharang na nila yung impeachment ni Sara Duterte. So wag kami ang utuin, ha, Cayetano. Ngayon, sa pagkaganid ni Cayetano sa pwesto, kasi ang balita ko parang si Loren Legarda yata ang napupusuan na pumalit kay Tito Sen sa pagka-Senate President. Kaya nga, pumayag di umano si Loren Legarda na traidorin yung kanyang mga kaibigan at lumipat sa kampo nila Cayetano. Tapos nagulat di umano si Loren at naunahan siya ni Cayetano maging Senate President. Kaya pala nung ina-ambush interview itong si Legarda, ang sagot niya lang sa mga tanong kung anong masasabi niya sa pagpalit ng liderato is, I have work to do. Maraming gagawin. Maraming trabaho. Pero yung mukha niya, parang hindi maipinta. Tulad nung siya ay nanunumpa at makita niyo mukha ni Amy Marcos, ni Camille Villar, ni Pia Cayetano. Mga sambako lang mukha, imbis na matuwa at sila ay nagtagumpay. Pero nakita niyo ang dinalang gulo nitong si Alan Peter Cayetano dahil lang sa kagustuhan niyang maging Senate President para mahadlangan ang impeachment ni Sara Duterte. Isinangkalang niya si Bato de la Rosa, ginawang sacrificial lamb para after so many months, mapalitaw itong si Bato de la Rosa. Dahil siguro pinaniwala si Bato na wala naman talaga yung warrant of arrest na yan. So lumitaw ka na. Nandito ako para protektahan ka. Nagkamali sila. May warrant of arrest na pala. So nagkagulo na sa Senado ngayon. At syempre, dahil nakonsensya si Alan Peter Cayetano, nangako siya na gagawin niya ang lahat para protektahan si Bato de la Rosa. Sa tingin ko lang, sa ganang akin lang, ngayong kaganapan dyan sa Senado ay part ng kanilang script. Dahil nagtaka ko kanina bakit biglang aarestuhin si Bato? Samantalang kahit na hindi nabigyan ng TRO si Bato, denied yung kanyang TRO, yung kanyang petition Ang sinabi ng Supreme Court, hinihingan ng komento ang gobyerno sa petisyon ni De La Rosa. Sabi dito, the Supreme Court has directed government officials to comment on Senator Ronald De La Rosa's plea for a restraining order on the implementation of an international criminal court warrant for his arrest. Respondent government agencies are the Office of the Executive Secretary and other agencies involved in the arrest and transfer of former President Rodrigo Duterte to the ICC. The High Court did not issue a temporary restraining order amid an urgent manifestation that De La Rosa filed Monday. The SC held that this is without prejudice to the court taking any interim or urgent measures by Senator De La Rosa should it become necessary. So, binigyan ng 3 araw itong mga government agencies natin para sagutin itong petition ni De La Rosa. Tapos, pag nakasagot na itong ahensya ng gobyerno, bibigyan naman si De La Rosa ng 72 hours din para naman sagutin yung sagot sa petition niya. So, parang buying time. During that time, hindi mo na aarestuhin si Bato de la Rosa hanggat hindi sumasagot ang Supreme Court. Binigyan sila both ng 72 hours each para sagutin at para sagutin yung sagot.
Yun po ang pagkakaintindi ko. Kaya naman kanina, nagulat ako nung napanood ko yung sinasabi ni De La Rosa na after daw nung session, huhulihin daw siya. So nagkagulo na ang lahat. Nagdatingan ang media sa Senado. At kesyo may huhulihin daw. Hindi naman sinabi hindi sinabi kung sino ang huhulihin. Parang naglabas sila ng intriga kasi ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, ang nagsabi ng may huhulihin daw ay yung Sergeant at Arms ng Senate. At wala siyang binanggit na pangalan. Although, sino lang ba ang dapat hulihin doon? Hindi ba si Bato de la Rosa lang? So, ayan na. Patuloy ang drama dyan sa Senado hanggang sa nakarinig tayo ng putukan na ina-attribute ng mga senador na to, itong mga Duterte senators, sa NBI. Kesyo nagpaputok daw ang mga taga-NBI. So, kanya-kanya sila ng labas ng live. Si Alan Peter Cayetano, si Amy Marcos, si Bongo. Parang humihingi sila ng tulong sa taong bayan. Itong si Peter Cayetano, kesyo nananawagan na ng suporta. Si Amy Marcos naman, ano na ba daw ang nangyayari at nagkakaganito? Nagsisiksikan daw sila sa isang kwarto. Nagsisiksikan, pero wala naman siyang katabi sa frame. Ang nagsisiksikan, yung nagsasalita ka, tapos ang dami sa tabi mo dahil hindi kayo magkasya sa liit ng kwarto, nagsisiksikan. Ito rin si Bongo, pray for us. Humihingi ng panalangin para sa kanilang safety. So nagtaka ko, ano to? Hindi naman sila ang huhulihin. Kasi parang sinasabi niya Amy Marcos na baka damputin silang lahat. Bakit naman sila ang dadamputin? Kung may huhulihin man doon, si Bato de la Rosa lang. So, pagkatapos ng putukan, kumalma, napakaigsing putukan naman nun. Para bang yung putukan para magkagulo lang at makahanap sila ng oras para itakas si Bato de la Rosa. Na, yun na nga ang nangyari. Dahil nawala na si Bato Nakatakas na or pinatakas na. Sino ang gagawa nun? Ang magpapatakas kay Bato de la Rosa? Kundi yung taong nagpahamak kay Bato. Yung taong dahil sa kanyang pagkaganit sa kapangyarihan na maupo as Senate President ay ginawang sakripisyo si Bato. Sa tingin ninyo, kung hindi inuto-uto ni Alan Peter Cayetano at nung kapatid niya si Pia, dahil kay Pia daw nakasakay talagang planado na lilitaw itong si Bato de la Rosa. Hindi lang para iupo si Cayetano, kundi para harangin ang impeachment trial ni Sara Duterte. So ngayon, nung natapos lahat itong gulong ito at naitakas nila si Bato de la Rosa, dumating pa nga sa Senado si John Vic Remulla at ang sinabi niya, hindi siya nagpunta doon para hulihin si Bato de la Rosa. At nagsalita na rin si President Bongbong Marcos at sinabing walang instructions na hulihin si Bato. Ang sinabi pa nga ni President Bongbong, ang kanyang directive sa mga kapulisan, sundin ang nararapat kung ano ang sinabi ng batas. Ang sinabi ng batas ng Supreme Court, binibigyan yung mga ahensya ng gobyerno ng 3 araw. Yun ba yung 72 hours, 3 days, para sagutin yung petisyon ni Ronald Bato de la Rosa. And then, saka naman sasagot si Bato ng another 3 days. So, wala daw directive para hulihin si Bato. At sinabi pa ni Matibag, si Director Matibag sa isang interview, bakit wala siya doon sa scene of the crime? Wala naman talaga si Matibag doon dahil meron silang event. So, talagang walang NBI doon. Pero pinalilitaw nito mga Duterte senators na may mga NBI para hulihin si Bato de la Rosa na sinasabi ni President Bongbong na walang kinalaman ang gobyerno. Tumawag pa nga si President Bongbong kay Alan Peter Cayetano para sabihin walang kinalaman ang gobyerno sa nangyari dyan ngayong gabi. So, nag-live ulit itong si Cayetano at sinabing, kalma na tayo kasi tumawag sa akin si President At sinabing walang kinalaman ang gobyerno. So, sino ang nagpakana ng drama? Sino ang mga nagpaputok? Napakaigsi naman ng putukan na yon para magkaroon ng palitan ng putok. So, para ba talagang ginawa lang yung putukan para ma-distract ang lahat, magtakbuhan ang media, magtakbuhan ang kung sino man ang nandun para mabigyan ng pagkakataon makatakas si Bato de la Rosa. Kasi nga naman, wala pong kasiguruduhan na mabibigyan ng TRO si Bato de la Rosa. At kapag after nung 3 days na yon at hindi pa mabigyan ng TRO si Senator Bato, pwede na siyang hulihin ng mga otoridad at dalin sa dahig. At ayaw nilang mangyari yan. Kaya ang ginawa nila, again, para sa akin lang
Ang ginawa nila, gumawa sila ng senaryo para itakas si Senator Bato para makapagtago muli. So, kung sakaling hindi siya mabigyan ng TRO after this period na sinabi ng Supreme Court, nakatakas na siya. Nakapagtago na ulit siya. Dahil nga naman, kung nasa Senado pa rin siya at walang mangyari sa TRO niya, pwede na siyang lusubin ng mga kapulisan doon dahil yun ay nasa batas. So, wala pong kinalaman ang gobyerno, walang instruction si President Bongbong Marcos para hulihin ngayong gabi si Bato de la Rosa. So, ano ang nangyari? Script lang, drama ng mga Duterte senators para maitakas si Senator Bato. Kaya nga ngayon may mga nananawagan na iparaffin test daw si Robin Padilla. Kasi ang sabi nila, Director Matibag, walang NBI doon. Dahil ayaw nga ni Alan Peter Cayetano ng may NBI doon at hindi po pinag-utos ni President Bongbong na hulihin. Dahil ang sinabi niya, sumunod kayo sa batas. Ano ang sabi ng batas ng Supreme Court? Binibigyan ang bawat panig ng 72 hours para sagutin yung petition ng TRO. At kapag after nung oras na yon, hindi pa rin mabigyan ng temporary restraining order si Bato, pwede na siyang hulihin ng otoridad. At para makasigurado, gumawa sila ng drama ng putukan kuno at nagtagumpay sila na kumaripas ng tago ang mga tao nandoon para maitakas nila si Bato de la Rosa. Ngayon, hindi man mag-grant yung TRO ni Bato de la Rosa, nakapagtago na siya. At sigurado magkakaroon ng massive manhunt para hulihin si Bato de la Rosa. So nakita nyo ang nagagawa ng pagkaganid sa kapangyarihan na isasakripisyo mo ang kapwa mo senador, makuha mo lang ang gusto mo. Kasi nung narinig ko yung putukan, sabi ko, bakit na lang kasi hindi sumuko ng maayos si Bato de la Rosa? Sinasabi niya na wala naman na i-file sa kanya kahit na isang kaso ng murder o pagpatay. Dahil hindi naman daw siya pumatay, wala naman daw siyang inutusang pumatay, at fabricated lang daw lahat ng gawa-gawang kaso ng ICC. Kung fabricated pala, kung gawa-gawa lang pala, bakit hindi ka pumunta doon, harapin mo yung kaso mo at patunayan mo na mali sila? Hindi nagtago ka. So anong ibig sabihin nun? Guilty ka. At itong mga senador na to, na nagkanlong kay Bato de la Rosa, dapat kayong kasuhan dahil ang ginagawa nyo ay coddling a fugitive at obstruction of justice. Hindi Akala ng mga Duterte senators na to, sila ang magpapaikot ng gobyerno sa Pilipinas. Ang gusto nila ang masusunod. Akala nila, porke nandyan si Robin Padilla na action star dati, at nandyan si Amy Marcos na medyo mahilig sa aktingan, madadaan nila sa aktingan ang lahat. So nagtagumpay si Alan Peter Cayetano. Nakabawi na siya kay Senator Bato. Dahil kung napilit niyang lumabas si Bato para iboto siya at maharang ang impeachment ni Sara Duterte, bayad na siya ng utang. Dahil naitakas niya na muli si Ronald Bato de la Rosa. Pero ang tanong, for how long? You can always run, Senator Bato, but you can never hide. Kayo po, ano ang masasabi niyo sa naganap na drama kanina sa Senado? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.